welcome back to us! So ito na ang ruins of St. Paul. May Watson doon sa side doon as far as I remember. Grabe, Eiffel Tower. Okay, ito na. Let's go! Alam nyo, gusto din namin magpunta dito sa Team Labs kasi di ba mayroong ganyan sa Japan. Hello guys! I'm back again with another video! So ngayon tayo po ay pupunta sa iba't ibang lugar na sikat dito sa Macau, which is unang-unang pupuntahan natin. I mean, hindi to in order pupuntahan natin yung Senado Square, pupuntahan natin yung ruins of St. Paul, pupuntahan natin yung mga ibang mga cafe na gustong puntahan ng ate ko. So actually, ang mga nasa listahan namin is syempre yung ruins of St. Paul, Museo de Macau, Rua dos Herbanarios, Cafe and Shopping Street yon. Tapos, tatry namin puntahan din ngayon yung Venetian Macau, Parisian Macau, Londonier, and yung parang replica ng Eiffel Tower. Pupuntahan natin yan. And, meron dito nakalagay Laike and St. Lazarus District. Actually, hindi ko pa to alam kasi nag-combine. I mean, pinagsama namin na ate ko yung gusto niya at yung gusto ko. So, ngayon, pupuntahan natin yan. Tignan natin kung saan naabot ang ating enerhiya sa pag-ikot ng mga nasa listahan sa itinerary. So, ito pong pupuntahan natin ngayon ay parang DIY talaga to kasi walang tour to, okay? So, kailangan nyo mag-bus. And again, kapag ka magbabus kayo, is dapat meron kayong 6 MOP kasi fix lang yung rate dito. Hindi dito paiba-iba tulad sa Pilipinas na kunyari kapag ka sabihin natin from Pasay to Quezon City, mahal yung rate. Pero dito kahit from Pasay to Quezon City, guys, 6 MOP lang. Gets nyo yung point? So, ganun. Okay? So, let's go. Okay, guys. So, nakalabas na kami dun sa mismong hotel at sasakay kami ngayon sa bus 3 or bus 6A. Okay? So, search nyo lang sa Google Maps yon. And again, ang bayad lang po is 6 MOP. So, yung 6 and 6A, I mean yung 3 and 6A rather na bus is from here sa mismong area namin dito sa Holiday Inn going there sa Senado Square or yung sikat na lugar dito sa Macau na kung saan pinupuntahan ng mga turista. Okay, so we're finally here at ngayon, ang unang stop nga natin diba itong Senado Square at papakita ko sa inyo kung ano mga dapat nyo makita dito sa area na to. Actually for me, itong Senado Square isa to sa may pinakamagandang area dito sa Macau. Plus, kung naghahanap kayo ng madaming Pilipino, dito, madami dito. Wow, ang ganda. Ayan guys, oh. Actually, nung nagpunta ako dito before, di ba parang summer. Ngayon, okay lang yung weather. Hindi ganong mainit. And hindi din naman malamig. With tayo. So many Pinoys. Ayan, ito po ang sikat na Senado Square na makakita kayo dito ng Häagen-Dazs dyan sa area dyan. Mannings, may Watson doon sa side doon as far as I remember. Tapos pag dinediretso nyo to, makikita nyo Sasa plus ruins of St. Paul. Okay, ayan. Tignan nyo, medyo crowded siya. Then, pagka nakita nyo tong color yellow na building na yan is dito sa signage makikita nyo papunta doon yung ruins of St. Paul. So, mag-right kayo. Grabe, buti na lang medyo mahangin, ano? Ayun na, tignan nyo, may mga fila, may mga pharmacy. Pharmacy ba ganito, guys? Hindi ko kasi alam kung ano yung mga tinitinda nila eh. Uy, Pop Mart! May Pop Mart pala dito! If ever, kung alam nyo yan, yan yung mga kinokolek. Wow! Tapos yan, dire-diretsuhin lang natin yan. Makikita na natin yung mga nagtitinda ng pork jerky. The best. Ayun, pork jerky escapade na naman tayo. So guys, naka-apat na kami na pork jerky na nadaanan. Unfortunately, hindi ko siya na-videohan. Kasi hawak ko yung camera, hawak ko pa yung cellphone ko, tapos dumudukot pa ako ng pork jerky. Pero free yun ha. Pag magpupunta kayo dito, kapag kami ino-offer na gano'n, kainin nyo lang na kainin. Kaya lang iwas-iwasan nyo, baka ma-high blood kayo. Wow, tignan nyo. Guys, so, 55 MOP yun, no? May ice cream, tapos merong yung waffle. Then this one, egg tart. Oh, ang yummy, no? Ooh, grabe. Napakadaming pork jerky. Nag-aabot parang nung nagpunta ako dati, hindi pa ganito kadami ngayon. Parang nag-times 2 o times 3. Like literally, guys. Ayan, tingnan nyo, pork jerky yan. Tapos doon pa sa side doon. Tapos dito pa sa likod ko na to. Ito pa, oh. Yan, we're here already. So ito na ang ruins of St. Paul. Grabe, pumipiyok pa ako. Ayan na, nakikita nyo ba? Ayun na, ang mahiwagang remain ng church. Church ba yun, guys, before? Grabe, napakainit. My God. Okay guys, so ngayon namimili na kami. Yung ate ko Japa Chip ang order niya. Pero ako, ang iniisip ko, kasi ako na muna mag-matcha. Parang gusto ko na muna mag-vanilla. Pero frappuccino gusto ko. Parang napakainit kasi dito ngayon eh. Sakto lang. Okay. One chocolate chip. Sabi ko vanilla pero chocolate chip pala. 20. Then one Java Chip Grande. Yeah. The one tiramisu. Okay. Yeah. Here.
Okay guys, so ngayon, ayan, nag-Starbucks kami. Actually, dito kami nakaupo sa inupuan ko din noon. Grabe, lahat talaga ng mga footsteps ko before, binabalikan ko lang din. So, umorder ako ng chocolate chip. Kasi ano siya cream frappuccino base something. Tapos itong ate ko, Java chip yung kanya. Kasi hindi naman ako talaga ganun kalakasan sa mga kape-kape. Then may tiramisu. Kami in-order. Ayan. Tiramisu na cake. Kasabi ko lang, para may kape nga ata itong tiramisu, diba? So, ang binayaran po namin dito sa lahat ay 158 MOP. Okay, yung total nito tatlo na to. Okay, so we're done doon sa Starbucks. At ngayon, nandito na tayo ngayon sa Ruins of St. Paul area. Ay, daming tao. Super daming tao. Like literally. Wait. Yan. Let's climb. Okay. So ito na ang Ruins of St. Paul. Pero hindi na tayo pupunta dyan. Doon na tayo pupunta sa Museo de Macau. Okay, so dito yung Museo de Macau. So papanikin lang natin to. Then papanik lang doon. Then yun na yun. So again, second time ko ulit dito. Kasi syempre, pinutour ko ang aking sis. So papanik ulit tayo sa pinaka-pinuntahan natin sa taas. Then ang makikita nyo doon is overlooking view ng Macau. Then ang kitang-kita doon is yung Grand Lisboa. Yung pinakita ko sa inyo sa mga previous episodes. Ayan guys, so nasa Museo de Macau na tayo. Papanig na tayo sa Museo de Macau. So ito yung famous na escalator na sasakyan kapag pupunta kayo. Diba? So guys, bababa na kami. Actually, nakalimutan ko mag-vlog doon sa taas. But ang makikita nyo dito yung mga view lang. Like 360 degrees ng view doon sa itaas. And free lang dito Hindi dito kailangan magbayad ng kahit ano. Wala kayong need bayaran. Basta hindi kayo papasok doon sa pinaka-museum. Doon lang kayo sa parang rooftop nila. Okay, so aalis na tayo ngayon dito sa area ng Ruins of St. Paul. At ngayon lilipat tayo sa Londonier, Parisian, and Venetian area. Okay guys, so andito tayo ngayon sa bus stop. At iniintay natin yung bus number 25 or 25B going there sa mismo Londonier at sa Venetian, tapos Parisian. Okay? So, let's wait. Ayan, tingnan nyo. Ayan na yung mga bus. And so, sinakyan namin is itong bus 25. Tapos, hihinto tayo sa EST do Istmo. Tapos, Londonier yung nakalagay. COD pa lang to. The next stop nito, Londonier na. Okay guys, so bumaba na tayo sa bus stop dito sa may Londonier area. And ayan, as you can see, ang ganda. So, wait, asa na yung video? Wait, parang natatakpan. Basta guys, ito yun. Ang ganda, diba? Uy, Team Lab Supernature. Wow! Ate, sa Venetian pala yun eh. Ha? Yung Team Lab, oh. Ay, oo. Punta natin tomorrow. Ay, wait. Nakalimutan ko, nagbablog na nga pala ako. So guys, ayan yung Londonier. Then, ito yung Venetian sa kabila. Then, yung Parisian ang dito side na yan. So ngayon, let's go. I'm so excited na ikutin ulit ito. And ngayon, kasama ko nga yung ate ko. Actually, nawala ako dito na nakaraan, diba? Kasi napakalaki. So, let's go! Let's start exploring these famous tourist spots here in Macau. Okay, tapos na kami mag-picture dito. At umupo ako dun actually, if ever gusto nyo. Umupo kayo dyan. And dito guys, sa side na to, may picture ako dito. So, i-check nyo lang yung Instagram account ko dahil nag-post ako doon ng photo ko na dito ako nag-picture. Ito yung background. So, ito yun. Ito yung picture na yun. And make sure to like that post sa aking Instagram account. Para naman matuwa naman ako guys. So guys, bumalik na kami dito. At ngayon nahanapin namin yung famous na escalator dito kasi mag-video kami doon. Alam nyo ba, may ini-English ako dito na isang staff sa mismong Londonier. Like ini-English ko talaga siya. Sinabi ko pa yung TikTok video. Pinakita ko na ko, hello, excuse me, do you know where is this one? Sabi ko pang gano'n. And guys, grabe. Yung accent niya, kakaiba talaga accent. Tapos bigla ako tinagalog. Diyos ko, na-prank ako. Kaya ngayon, papunta kami doon. So ayan, ate, mag-hello ka. Hello. Hi. Okay, let's go! Ito yung famous na bridge na nagko-connect sa Londonier and Venetian. So, tapos na kami mag-video sa viral TikTok and IG Reel trend na nandito sa escalator, dito sa side na to sa bridge ng nagdudugtong ng Parisian, Venetian at Londonier. So, ngayon, gusto ko muna ipakita sa inyo kung ano yung video na tinutukoy ko. So, ito yon. So, yun yung itsura ng mismong video. And grabe, napaka-trending nito. Kaya if ever, kapag pupunta kayo dito sa area ng Venetian, Parisian at Londonier, is magpunta kayo dito. So, yung link ng Google Map is ilalagay ko sa ibaba para aware kayo, okay? Okay, so pagpasensyahan nyo na galing ako ng flight. Actually, wala na ako ngayon sa Macau. Nandito na po ako ngayon sa France. I know. Ito na yung Eiffel Tower sa likod ko, guys. Oh, grabe. Nakarating na ako ng Paris nang hindi kailangan ng visa. Wow!
Grabe, Eiffel Tower. Ikaw na yan. Nakita na naman kita. Kamakailan lang nandyan ako gabi. Ngayon ito na ako, medyo hapon-hapon. So yun po mga kabayan, kasalukuyan po tayo ngayon naglalakad dito po sa Paris, France. At ito po ang Parisian na kung saan ay talaga namang makikita niyo ang magagandang mga mall, magagandang mga establishmento sa loob. At ngayon, tara po, magpunta na tayo sa Studio City. Studio City yung kabilang building, guys. Share ko lang. Ewan ko ba talaga, inuoyot lang ako kanina kung bakit yung sinasabi ko. So ngayon magpunta tayo sa Studio City dahil may inavail kami via Klook. So Ferris wheel ang inavail namin ngayon. Then ito yung Studio City. Ayan, as you can see, first time ko dyan sa Studio City. Let's go! Okay, so ito na tayo sa Studio City. Let's go! Yan. From here, nakikita dito ang Eiffel Tower. Ano kaya ang mga makikita dito? Kasi hindi ko pa siya nare-research online kung ano mga makikita ang shop sa loob ng area na to. Oh, ayan oh, ang ganda. Diner na diner yung vibe. Akala nyo nasa Amerika ako, no? Wala po. Nasa ano po ako? Macau ba? Macau. Ayan, so ito yung itsura nitong Studio City. At ngayon, punta muna tayo sa Golden Reel dahil yun yung inavail ko via Klook. So ano siya, para siyang Ferris wheel. Then mura lang siya, lalo na kung sa Klook. And also, if you can use my code, PaulIvan5 off, magkakaroon kayo na extra 5% of discount. So ngayon, tara doon sa Golden Reel para maipakita ko sa inyo ang kakaibang experience na to dito sa Macau. Okay, so dyan tayo pupunta sa Golden Reel. So ayun no, para siyang Ferris wheel. I mean, Ferris wheel talaga siya na ikot-ikot. Then, ano yan, parang meron doon sa Osaka yan, di ba? Yung sa Donkey doon. Ayan. So ngayon, dito tayo ngayon sa level 3 ng Studio City para i-claim ang ating Golden Reel tickets. Yun, nakapasok na kami. And actually, hindi na pala i-exchange yung mismong ticket at voucher. Dahil kung ano yung voucher na nasa Klook, yun yung mismong ticket. Okay, so dito sa side na ito meron siyang parang photoshoot spot. Okay, so ngayon tara na. Sana naman hindi umiikot to na ikot, no? Kasi kapag ito yung parang umiikot na ganun, tatakot ako. Sana hindi ito umiikot na ganun. Okay, ito na. Let's go! So ayan na, andito na kami. So may aircon siya sa loob at okay naman guys yung itsura niya. Nakala ko nga yung tipong kapag ka nasa baba, parang umiikot, nagro-rotate yung mismo parang cabin or kung ano pa matawag dito. So, ayun no, ito yung view na makikita nyo. And actually, hindi pa develop to be honest, ay nasa harapan. Dahil syempre, ngayon pa lang nag-uusbungan lahat ng mga sikat dito sa Macau. So, parang feeling namin, i-develop pa lang yun dun sa harapan. At ayun, dun sa side na hindi ginagawa ka. But the experience is okay naman siya. Kaya lang, gusto niyo talaga yung magandang view. Don't expect dahil hindi ito yun. Ganito yung itsura. Okay, tapos na kami. Mabilis lang yung pag-ikot. And actually, hindi naman siya pala nakakatakot. Kala ko naman na nakakatakot. So, okay lang yun. Okay, so ngayon nandito tayo sa McDonald's. And ito po ay located pa rin sa Studio City, ha? So, dumila-diretso lang kayo sa loob ng mall. Then, meron doong escalator going up. Then, yun. Okay, ito yan. Napakalaki dito. Kasi inisip namin, gusto namin mag-McDo din sa Venetian or KFC. Pero, yung KFC, temporary close. Tapos yung McDo naman doon sa Venetian is feeling namin crowded doon. Kasi di ba crowded ng Venetian, yun ang pinakasikat dito sa Macau, di ba? Yung parang may gondol. Ano tawag doon? Nakalimutan ko na yung parang may boat sa gitna. So, dito na lang kami kakain. Then, pumunta na lang kami doon later. Okay, so ngayon, kumain na tayo ng ating early dinner. Ay, hindi na pala dinner na pala kasi 6 o'clock na. So, ang binili ko ay 2 pirasong manok. Then, fries, tapos Okinawa na bubble tea. Ang price niya is 102 MOP. Then, yung ate ko is 2 pirasong Thai part plus fries. Ang presyo naman nun is 62 MOP plus 28 MOP equals. Ito yung equals. Then, bumili din ng isang extra water. Ang halaga naman ito is 23 MOP with a total of 215 MOP. Lahat itong binili namin ngayon. So, nalasahan ko naman na ito, gano'n lang din. Parang sa Pilipinas lang din. Pero, yung chicken na kakaiba. Ang chicken nila is medyo iba yung lasa at mamaya i-explain ko sa inyo. Kakain na muna ako kasi gutom na ako. Okay, so tapos na kami doon sa Studio City, doon sa McDonald's. And ngayon, pabalik na kami ngayon sa Parisian. And from here, tatawid kami papunta doon sa Venetian. And actually, alam nyo, tingnan nyo, nakasindi na lahat ng ilaw. Ang ganda na sa likod. Ang ganda na ng paligid. Ang ganda na ng mga ilaw. Puro yellow siya, guys, actually. And it's giving Las Vegas talaga. Uy! Alam nyo, gusto din namin magpunta dito sa Team Labs kasi di ba mayroong ganyan sa Japan. Kaya lang, hindi namin siya mapupuntahan dahil wala kaming time ngayon. Then, tomorrow, sarado siya. Sarado siya every Thursday. Wow! Tignan nyo, ang ganda! And actually, second time ko na dito. Napakaganda talaga. If ever kung mapupunta kayo dito, tignan nyo. Itsura pa lang ng ceiling. Wait, hindi nakikita sa camera.
Diba? Ang taas! Taas! Mabango, no? Mabango. Ang bango guys ng kanilang air freshener dito. Hanggang kahit saang parte meron. Okay, so ngayon let's go sa shop at Parisian. Let's go! Okay guys, nandito na tayo sa shop at Venetian. Okay, let's go. Pakikita ko na sa inyo ang famous again for the second time. Ang merong parang pa-river sa gitna. At may mga boat. At may artificial sky. Wow! Ayan, di ba? Welcome back to us! Okay, ayan na. Parang dead end na tong part na to, no? At ay madadaan na naman tayo sa aking favorite shop na inaamoy. Not sponsored guys, but ang bango-bango talaga niyan. If ever kapag madadaan kayo dito, and kahit saan pa mang ganyang branch sa Pilipinas, like sumihot lang kayo. Ang bango, legit. Oh guys, pumasok ako dito sa Lush Perfume. Nakabili ko. At tapos, sinabi kong ganyan sa ate ko. Sinabi ko, wala akong cash. Tapos, iniisip ko, gusto ko kasi magka-solid perfume. Meron sila, ate pahawak nga lang. Papakita ko sa kanila. So, meron silang ganito. Yung parang ganito na maliit. Kasi puro ang perfume ko liquid. Like yung mga pinipisik-pisik na ganyan. So, na-curious ako na gusto ko magkaroon ng solid perfume. Ang halaga nito, 170 MOP. Tapos naisip ko, di ba yung Gcash, meron siyang parang Alipay something na partnership na pwede kang magbayad abroad. Noong kanina, nung nag-check kami sa New Balance, bibili na dapat kami ng sapatos. Talagang yun, bibili talaga namin. Tapos hindi siya nag-push through. Hindi nag-push through. So feeling ko, baka ako sa Hong Kong lang applicable yung Alipay something ng Gcash. Tapos dito, talagang sinabi kong gano'n na sige sa Alipay kasi kumpiyansa ako na parang hindi na push through. Di ba hindi na push sa New Balance? Tapos, ayoko naman na sabihin na tigil na kasi syempre wala na akong dadahilan kay ate. Hindi ko naman pwede sabihin na gusto kong pabango, color blue. Hindi naman pwede mga ganong klaseng humor, di ba? So, pinakita kong ganyan yung QR code ko sa Gcash na naka-Alipay. Tapos nag-push through 170 MOP. Tapos, nakita ko sa Gcash, ang conversion niya is 1,200 pesos. Diyos ko Lord. Nalagasan ako ng 1,200 pesos. Pero mabango naman siya. Worth it naman siya. Kaya lang, hindi ko, ala siya sa budget ko. Hayaan mo na nga, at least meron na akong solid perfume. Okay, so palabas na kami ng Venetian, Macau. Then nakita namin, napakadami nakapila dito sa Lord's Toast Bakery and Cafe. So, nakita namin, Portuguese tart. Di ba yun yung sikat dito sa Macau? So, alam niyo ba, hindi pa ako nakakain ng Portuguese tart. Even before, nung nagpunta na ako dito dati, never ko pa natikman. So, ngayon, pili namin, siguro masarap naman dito. Tara, bumili tayo. 13 MOP ang price each. So, magta-try lang kami ng ate ko. Tigisa lang kami. For for experience lang na nakakain ng Portuguese tart. Okay? So, sasabihin ko sa inyo yung taste later. Okay, so the moment of truth. Ayan na. Ito na yung nabili namin na tart. So, ayan yung sa ate ko. Tapos ito yung akin. And 13 pesos isa siya. So, ayan. Total is 26 MOP. Okay, so take one muna ate kung masarap. Unang kagat. Sarap, mainit. Mukhang mainit. Ano ang lasa? Amoy na amoy ko. Amoy na amoy ko yung parang egg. Sarap. Masarap. Rate mo from 1 to 10. 10. Matamis? Hindi, malambot. Ano other comment mo? Hindi siya nakakasuya. Parang gano'n. Okay lang umulit, makadalawa, makatatlo. Okay. Kaya makatatlo. Sige, wait, kakain naman ako. Okay, so it's my turn. Ano siya? May croissant yung kanyang yung kanyang alam niyo pinaka-coating. I mean yung pinaka-bread, ganun. So ang init niya yan, nakahawakan ko pa ang init. Wait, di ko pa nakakain yung loob. Yung parang pinaka-bread pa lang. Ay, sarap nga. Ang sarap. Sakto lang yung tamis niya. Hindi siya matamis na matamis, no? Ang init. Makikita niyo ba? Ang usok. Ay, wala palang usok. Masarap ay na. Sarap. Pero, iwan ko ako lang. Nalalasahan ko yung egg. Parang egg. Parang may nangingibabaw na egg, no? At ang init. At least, may experience na tayo ng Portuguese tart na galing talagang Macau. Yeah. Okay naman siya. Pero i-rate ko siya ng... Ikaw, ano rating mo? 10 sa'yo? Kung yung ate ko guys, 10. Ako, to be honest, 8. 8 lang. May hinahanap pa akong lasa niya. Parang siguro more into... Yung ate ko kasi siguro more into sakto lang yung lasa. Like, hindi maalat, hindi matamis, hindi kung ano pa man. Ako kasi parang more like ang hinahanap ko, ang ina-expect ko nung una, medyo matamis ng onte. Kasi hindi talaga siya matamis. I mean, sakto lang na
Parang gusto ko abaw ng onti yung tamis, ganun. Pero masarap.